NACC. Good morning po, Yusek Morning, Estrada. Yusek. Good morning po, Sir Sander and Miss Angel. Thank you po for having me. Opo, salamat din po sa pagpapaunlak muli sa aming programa. Opo ma'am, ang unang tanong po para lamang po dun sa baka po hindi po masyadong pamilyar, ano po ba ang mandato ng National Authority for Child Care? Okay, ang National Authority for Childcare po or NACC ay isang quasi-judicial na agency ng pamahalaan na attached po sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ang NACC po ang central authority pagdating po sa domestic administrative adoption and alternative child care. So na-streamline na rin po ito with the enactment of RA 11642 or the Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act para po sa mas simple at expeditious process po of legal adoption. And ang layunin po namin sa NACC ay mabigyan po ng forever family ang mga kabataan pong nangangailangan nito. Opo, maganda yung inyong correct. layunin kasi may mga couple po na talagang hirap magkaroon po ng anak. Tama po yan. Opo, meron po kayong binanggit kanina, administrative adoption. Ano po yung administrative adoption? Meron din pong tinatawag na foster care. Ano po yung ibig sabihin nun, ma'am? Ngayon po ay administrative na po. Kung dati po ay dumadaan pa po sa mga korte yung ating pong adoption process, ngayon po ay under NACC na lang po siya. So ang adoption po ay isang proseso kung saan binibigyan ng permanenteng magulang at pamilya po ang isang bata. Yung parental authority po ay bestowed upon the adoptive parent. So pag yung adoptee po, they will become the legitimate child of the adoptive parents and may enjoy po nila yung full benefits and protection of the law as a legitimate child, including po yung rights to succession. Yung foster care naman po, ito po ay temporary, pansamantala pong pangangalaga sa bata habang hinahanapan po natin yung mga batang nasa foster care ng permanenteng pamilya. Gusto po nating malaman, Yusek, yung proseso para po sa mga kababayan po natin na interesado. Paano po ba yung proseso ng administrative adoption, Yusek? Ang isa pong gusto mag-ampon o yung tinatawag po nating prospective adoptive parents or PAPs, they will have to attend the mandatory adoption forum at the Regional Alternative Child Care Office or yung mga RACOs po natin nationwide. They have to apply as PAPs. They have to undergo the matching process and mamamatch po sila sa bata. And kapag na-match po sila, kailangan po nila i-accept yung placement proposal and be entrusted with the matched child. So kapag na-match na po sila at na-accept po nila yung placement proposal, kailangan po nila mag-comply dun sa ating supervised trial custody. So 6 months po to na i-assess po natin sila. So kumbaga po parang meron pa rin pong, kailangan makapasa po sa NACC, yun pong mag-aampon. Tama po. And gusto ko lang po i-emphasize, Sir Sander and Miss Opo, Angel, na for regular adoption po, hindi po tayo pwede mamili ng bata. So there will be a matching process. Ito po ay conducted by multidisciplinary team of experts. So sila po ay binubuo po sila ng mga psychologist, child psychologist, pediatrician, social worker, abogado at yung NGO representative po natin. Kahit po yung sa edad or gender, hindi po pwedeng piliin, Ma'am or Yusek Janela? Edad at gender, yun po ay pwede. Pwede. Pero yung mismong bata, Oo. kasi ma'am, di ba parang ano naman, para kang nagpunta ng pet shop. Pet shop. Parang ganun po di ba? Opo yun. Saka yung parang nakikita niyo po sa mga pelikula na pupunta ng orphanage tapos mamimili ng bata. Hindi po ganun yung proseso. Hindi po totoo yun. Opo. Paano kung halimbawa yung bata ang pumili sa'yo? Bawa nilapitan oo nga, ka. no. Oo. Pero pwede pa yung ma-accept? Minamatch pa rin po kasi talaga dahil kailangan po malaman yung suitability ng adoptive parents dun po sa bata. Pero kung halimbawa po nag-foster care, yung pansamantala lang, tapos eventually nahulog yung kanilang loob sa isa't isa and sabihin nung bata, gusto ko silang maging parents o nung magulang na ito na lang po yung aampunin namin, pwede po kaya yon? Yes, meron po kaming program na foster adopt din po. Pero kasi pag foster, minamatch din po yung bata sa foster family.
And then yun nga, kapag gusto na nila ampunin, pwede naman po, dadaan din po sila sa adoption process at i-assess din po sila ng ating mga social workers. Pwede po ba ito, Yusek, sa mga foreigner? Po, Pwede po ba dito yung mga foreigner po natin at same din po ba yung mga requirements na kinakailangan? yes po, meron po tayong inter-country adoption program. So yung sa mga foreigners po na gusto mag-ampon ng Pilipinong bata, they can coordinate with their central authority dun po sa bansa nila or yung accredited adoption bodies o yung tinatawag po nating foreign adoption agencies. So sila po yung mga partner natin abroad. So they have to apply through their FAA or central authorities. Para po, yung FAA na po nila yung tutulong para po makapag-ampon po sila dito sa Pilipinas. Opo. Yun din pong, kasi kanina po ang interview ho namin may kinalaman po sa kasalang bayan o kaya po yung LGBT union. Ceremony commitment. Sino po ang pwedeng mag-ampon? Dapat po ba ay legal na kasal? Pwede ho bang single? Ganun po. Kahit sino po ay pwede mag-adopt, kahit single, kahit miyembro po ng LGBT community. Although kapag miyembro ka po ng LGBT community, isa lang po sa inyo ang pwede mag-adopt kasi wala pa po tayong batas na sa same-sex marriage or civil union, wala pa pong ganun or common law partnership. Kaya isa lang po sa Ah. kanila. Pero once na magkaroon po tayo ng batas, pwede na po siguro na pareho po dun sa couple lang mag-adopt kapag LGBT po. Ayun. So halimbawa, Yusek, ina-adapt na, naging matagumpay na yung proseso. So paano po natin tinitiyak sa NACC na napapangalagaan yung karapatan po ng mga bata na inampon? Yes po. Nakatutok naman po kami sa kanila kahit tapos na po yung adoption process po ng ating mga bata ay meron po tayong aftercare program. So pinupuntahan pa rin po natin ng mga social workers po natin ang pamilya every siguro mga 2 months sa isang buwan or kung kinakailangan mas maraming bisita, pwede naman po namin gawin. So meron po kaming aftercare monitoring visits at hindi pa po natatapos ang trabaho ng NACC kapag natapos po yung adoption po nila. Meron din po kaming kung sakaling dumating po yung panahon na gusto malaman ng mga bata, gusto makilala ng mga bata yung kanila pong mga biological parents or family, tinutulungan po namin silang hanapin yun. Papaano po kung halimbawa po legally adopted na po yung bata and then eventually nahanap yung biological parent? Ano lang naman to, ma'am, no? Parang mga senaryo lang naman. And then yung bata, naisip niya na babalik siya dun sa kanyang biological parent or gusto nung kanyang talagang mga magulang na kunin na po ulit yung anak? Once adopted na po kasi, once may adoption decree na po, ay talagang legitimate child na po siya. Dun po sa nag-ampon po sa kanya. Kasi po, minsan po, meron po tayong tinatawag na yung mga parents na sinurrender po yung mga anak nila, dapat po sila ay mag-sign po ng DVC or yung Deed of Voluntary Commitment. So, parang talagang ito po yung paraan na parang sigurado na po sila na ipapa-adopt na po nila yung kanila pong mga anak. Paano naman, Yusek, yung hindi po dumaan sa tamang proseso? Like for example, nung nakaraan lang, meron pong buti na lang nahuli sa Pasig na ibinenta niya yung kanyang 1-year-old na anak online at sa halagang 8,000 piso. Paano pa ganun? Plus, eventually gusto pong bawiin. Ulit po, sorry po, medyo naputol Nawala, po ng opo. konti. Opo, halimbawa po, paano po pagka ginawa yung pag-adoption through illegal na pamamaraan? Like halimbawa po sa online, na ibinenta lamang po sa online o halimbawa naman po ay sa kakilala na hindi po dumaan sa tamang proseso. Well, ano po yan, illegal adoption na po yan and may karampatang parusa po yan. Kaya pinagbabawal po talaga natin ang illegal adoption at dapat po dumaan talaga sa legal na proseso. Kapag binenta po ang bata, qualified trafficking po yan at may pagkakakulong ng 20 years or lifetime imprisonment. So talagang ina-advocate po talaga namin na idaan nyo po sa legal na proseso ng adoption. Opo, kasong kriminal no, ma'am?
Yes, opo. Opo. At kanina tinatanong natin yung mandato ng NACC. Anniversary nyo na po pala, ma'am. Ano po yung mga what's in store? Actually, kakatapos lang ng anniversary namin pero yung event po namin gagawin pa lang namin next week. Opo. Sa anniversary po namin ay magkakaroon po kami ng praise award. Siyempre para po ma-award po natin yung mga kawani po natin, kilalanin sila. At lumalaki na rin po kasi yung aming ahensya and dapat lang po na bigyan po natin ng parangal yung ating pong talagang masisipag na mga empleyado po sa aming pong ahensya. And meron din po tayong simpleng pasasalamat. Magkakaroon po tayo ng NACC ano po tawag dito? Pasasalamat po. Mag-uulat po ako sa kanila kung ano po yung mga narating na po natin at mga kailangan pa pong gawin sa ahensya. Opo, parang SONA. Parang SONA, no, ma'am? Yun. Yes po. Opo. So, Yusek Sonak. siguro po, panghuling mensahe na lamang po sa ating mga kababayan, mga nanonood po sa atin ngayon. Sa ating pong mga kababayan na nais o gusto pong mag-ampon, andito pong National Authority for Childcare na handa pong tumulong sa inyo. Meron po tayong mga regional offices nationwide. Ang ating pong mga RACOs ay pwede nyo pong lapitan. At wag po kayong mag-atubiling lumapit po sa amin dahil tutulungan po namin kayo. Ang NACC po ay andito at mabilis na lang po ang adoption. Pinasimple at hindi po kailangan magastos ang adoption process. Kaya sana po sa ating pong mga kababayan na gusto pong mag-ampon, lumapit lang po kayo sa amin or tumawag po kayo sa aming hotline 0917-322-6222 or sa aming pong website nacc.gov.ph or meron din po kami sa Facebook page National Authority for Childcare. Maraming Opo. salamat. Opo, ma'am, nabanggit nyo kanina, sorry po pahabol lang na parang ang dami nyo pong mga accomplishments, etc. Nakikita nyo po ba na parang someday yung NACC magiging stand-alone siya na agency? Pwede po pero mas okay po na under po kami ng DSWD. DSWD. Opo. Yusek Janela Ejercito Estrada, maraming Maraming salamat salamat po. It's nice to see you again, ma'am.